Views and opinions expressed by guests and participants on QC Peso TV do not necessarily reflect those of the Quezon City Government or the Quezon City Public Employment Service Office. Information provided is for general purpose only. Mission: PESO as the primary department that provides full employment cycle and lifelong learning, which ensures social protection for Q citizens. Vision: Quezon City is a sustainable city with reliable employment and livelihood opportunities for its constituents, contributing to socio-economic development. Isang mapagpalang araw sa lahat ng manggagawang Q-Citizen. Ang buwang ito ay para sa ating mga manggagawang Pilipino, kaya naman espesyal ang ating segment or bawat episode. Kaya tara na, sama-sama tayo kumapit, makinig at manood. Muli po, ako si Richard Depalgo at ito ang QC Peso TV. Malaking kaganapan ang nangyari noong May 1, 2026 sa MICE Event Center sa loob ng Quezon City Hall. Dahil yan sa citywide job fair event sa paggunita sa araw ng mga manggagawa. Kaya naman madaling araw pa lang, nakapila na ang ating mga Q-Citizen at syempre ganun din ang ating mga non-Q-Citizen sa bagong oportunidad para sa panghanap buhay. But lang naman sa higit 100 at isa ang ating mga employers. 73 riyan ang lokal na employers at syempre 8 naman ang pang-abroad. At dahil dyan, umabot tayo sa halos 12,000 ang mga bakanting posisyon para sa iba't ibang larangan. At hindi lang yan, may one-stop shop din tayo na kung saan nagbigay ng libreng serbisyo ang SSS, Pag-ibig Fund, QCID, PhilHealth, DSWD, BIR, PhilSys at iba pang ahensya. Samantala, pakinggan naman natin ang pambungad na mensahe ni Ginoong Joe Alex Macabulos, ang ating Assistant Department Head ng QC Peso. Gayon din si Binibining Ruela B. Grande, ang Director 2 ng Quezon City Field Office Department of Labor and Employment. Noong nakaraang Labor Day Job Fair, nakapagparehistro tayo ng 2,111 job seekers na kung saan ay meron tayong 329 na na-hire on the spot. Ang mga datos na ito ay hindi lamang basta numero. Ito ay mga kwento ng bagong simula, bagong pag-asa, suporta sa bawat pamilya at mga pangarap na nagsimulang matupad. Ngayong taon, hangad natin ang mas marami pa ang mabigyan ng pagkakataon na magkaroon ng hanap buhay. Bilang pagkilala natin sa ambag ng mga manggagawa sa paglago ng ating ekonomiya, ipinagdiriwang natin ng Mayo bilang buwan ng manggagawa o Workers' Month. At ang ating job fair ngayong araw ay bahagi lamang ng isang buwang aktibidad na ilulunsad ng Peso at ng Lungsod Quezon. Pagsubok na dulot ng krisis sa ating ekonomiya. Kaya mula po sa hanay ng DOLE, katuwang ang lokal na pamahalaan ng Quezon City at ang ating Quezon City Peso, samantalahin natin ang bawat pagkakataon na hatid ng ating Labor Day Job Fair today. Hindi po dito nagtatapos ang aming paglilingkod at makakaasa kayo na patuloy ang aming suporta at pagtulong sa inyo. Sa kabuuan, umabot ng 2,231 ang mga aplikanteng dumalo. At hindi lang yan, umabot din sa 175 na hard on the spot o HOTS. Narito naman ang naging panayam natin sa mga naging hard on the spots at isa sa mga employer na pinakamaraming na hard on the spot. Ano po sa Facebook po, nakita po namin sa Facebook yung offer po ng Quezon City Hall na meron pong ganito pong kalaking event na pwede pong magbigay sa amin ng trabaho, kaya inano ko na po siya, ginrab ko na po. Wag lang po sila mawala ng pag-asa kasi lalo na sa Quezon City, madami pa pong trabaho na mabibigyan. Ano lang, tulad nga sinabi kanina ni Sir Alex, wag lang sumuko mangarap, wag matakot sumubok.
tuloy-tuloy lang sa buhay. May isa po akong anak. Malaki pong tulong sa pamilya po kasi more on kailangan po lalo po ang bata kapag lumalaki na kailangan po ng gastos. Pang-paaral niya po. Saka para po makaipon po. Ang masasabi ko lang po is marami po silang matutulungan po na mga manggagawa po na walang trabaho po sa panahon ngayon. Lalo po ngayon, ang hirap po talaga ng buhay. Ano po, experience ma'am. Kasi mahalaga po yun ma'am. Para pagtanda mo po ma'am, may mga skills na po na pwede mong gamitin ma'am. Or maturo mo sa mga anak niyo po. Nakita ko po ito sa may social media, which is post po ng Quezon City, Youth Development po. Doon din po kasi galing yung dati kong work, which is yung SPES po. Okay. SPES student po ako before. Okay. Then happy po ako kasi kahit pa paano may mga taong natutulungan si Mayor. Po sa Facebook page lang po ng Quezon City. Sinabi lang po siya sa akin ng tita ko and sabi niya, bakit hindi ko daw po i-try na pumunta po dito, baka sakali pong matanggap din. And ayun naman po sa natanggap naman po. Hard on the spot. Being an HR, so advice ko lang sa mga newbies, sa mga nag-a-apply ng trabaho, huwag po kayong matatakot, huwag po kayong mahihiya. Kailangan dapat you must show your confidence habang nasa interview. Kasi paano tayo ma-hire kapag nahihiya po tayo? So kailangan dapat be proud of your achievements, kahit small man yan or big. Kailangan dapat yan, ma-convince mo dapat ng HR. So kailangan dapat when nagkakaroon ka ng, ini-interview ka na ng HR, kailangan dapat magkaroon ka ng face-to-face. Kumbaga, tingnan mo siya eye to eye. Tapos kailangan din dapat confident ka dapat sa mga sagot mo. And also, dapat alam mo rin dapat kung ano yung nakalagay sa resume mo. Kasi mostly, sa mga ganyan na interviews, pag tinanong, hindi ko po alam. So kaya kailangan dapat, advice ko lang, reviewin nyo lang yung resume nyo. Tsaka para at least alam mo, kahit anong tanongin sa'yo na pasikot-sikot, alam mo yung sasagutin mo. Ayun lang, good luck po sa mga newbies po. Huwag po kayo matakot. That's part of the hiring process. Division News pa rin po tayo. Para sa ibang kaganapan, nagsagawa naman ng BOSH Training for Safety Officer ang Labor Relation and Standard or LRSD para sa iba't ibang manggagawa sa Kalakhang Lungsod ng Quezon. At para sa detaling yan, may report po dyan si Sir Maynard Taguba. Matagumpay na naisagawa ang 5 araw na Basic Occupational Safety and Health Training for Safety Officer 2 mula Abril 20 hanggang 24, 2026 sa pakikipagtulungan sa Dole Occupational Safety and Health Center. Ang Central Colleges of the Philippines na isa sa mga aktibong miyembro ng Quezon City Tripartite Industrial Peace Council o QCTIPC ay nagsilbing venue host. Ang BOSH Training for Safety Officer 2 ay nagbibigay ng mahalagang kaalaman patungkol sa kaligtasan at kaalaman sa trabaho alinsunod sa Republic Act 11058 o OSH Law. Ito ay isa rin sa mga initiatives ng Quezon City Government upang i-promote ang kahalagahan ng occupational safety and health alinsunod sa Quezon City Executive Order 27 Series of 2024. Ang BOSH Training for Safety Officer 2 ay dinaluhan ng mga miyembro ng Quezon City OSH Committee at Quezon City Tripartite Industrial Peace Council. Ang mga kalahok ay nakatanggap ng Certificate of Completion mula sa OSH Center at ganap na silang Safety Officer 2. Inaasahan din ang mga lumahok na may bahagi ang kanilang mga natatanging practices mula sa kani-kanilang lugar paggawa sa mga isasagawang OSH orientations para sa mga manggagawa sa komunidad. Ito po si Maynard mula sa Labor Relations and Standards Division. Division News pa rin po tayo. Inilunsad ng Pamahalaang Lungsod Quezon ang programang QC Cares na naglalayong suportahan ang mga overseas domestic workers at mga kasambahay para sa mas ligtas at matatag na kinabukasan. Pinondohan ng Global City Fund, Mayor's Migration Council, sa pamamagitan ng Rockefeller Philanthropy Advisors. At para mas maintindihan pa natin kung ano nga ba ang QC Cares at para saan ito at ang pondong nakalaan, makakausap po natin ang tagapagsalita ng programang ito na si Binibining Ray Labrador. Palakpakan po natin.
Magandang araw, Ma'am Rai. Maraming salamat po muli sa pagpapaunlak nyo sa aming programang ito. Ma'am, ano nga po ba yung QC Care program at papaano po ito nag-umpisa? Yeah, so kanina, by the way, gusto ko po munang batiin yung ating mga viewers ng Peso TV. Isang magandang araw po sa inyong lahat. And of course, maraming salamat, Sir Richard. Yes, ma'am. Welcome po. Magkasama ulit tayo. Yes, ma'am. Yeah. So for the QC Cares program, nabanggit nyo nga po kanina na ito ay funded ng Global City Funds ng Mayor's Migration Council. So, ang tungtungan po kasi nito is ano ba yung programang pwedeng ibigay sa ating mga OFWs na bumalik. Because, if you can remember po, Sir Richard, napag-usapan natin yan from the previous interviews na hindi naman lahat ng OFW na umaalis at bumabalik ay nagiging mayaman, which is the norm, the normal connotation na pag OFW ka, pagbalik mo rito, marami kang pera. No, it's not the case for everybody. And, nag-isip po, ang lungsod ng Quezon, of course, through its PESO, the Public Employment Service Office, and the Migrants Resource Center, na isang inisyatibo, ito nga po yung QC Cares, isang inisyatibo that aims to establish yung kauna-unahang member-owned at city-supported cooperative para sa ating mga kasambahay. Parehas po ito, domestic workers na overseas at yung ating mga local kasambahay. Especially yung ating mga overseas domestic workers na pabalik or nakabalik na dito sa Pilipinas. And it all started as our response sa kanila pangangailangan. So, mas systematic, mas strategic na approach for them. And since sila po yung pinaka-vulnerable, sila yung vulnerable sector pagdating sa aspetong ito. So, sila yung tinarget po natin na beneficiaries for this specific program. Yun, ma'am. Paano po ba, ma'am, sumali sa QC Cares? At paano po yung sinasagawa yung pagpaproseso nito, ma'am? Yeah. So, para makasali po sa QC Cares, una, dumadaan po muna yung ating interested individuals sa information and consultation phase. So, syempre, apart from information dissemination sa ating grassroots, sa ating community, and doon po sa ating mga organized circles. And katulong po natin dito, of course, ang ating district operations, ang ating help desk. And for the information, of course, ng ating mga viewers, we have OFW help desk sa bawat district office natin. Sa 6 na distrito po ng ating lungsod. And doon po natin ginagawa yung consultation phase. So they can visit our help desk sa ating 6 congressional district action offices. And ano po ba yung kasama doon sa information and yes, consultation ma'am, yung programa. phase? Yeah. Yung programa. So una po is the one-on-one consultation. We also have focus group discussions and project orientation. So meron po tayong in-establish na team for this. Sila po yung ating mga community assistants. So sila yung team natin that help us identify potential members para doon sa ating bubuing co-op. Yun. So, ma'am, paano ba naiba yung QC Care sa mga existing nating livelihood? Yung iba kasi, di ba, may mga livelihood programs sa po tayo. Meron pang iba't iba na programa yung Quezon City Government. Ano po ba yung kaibahan ni QC Cares? Well, the essence of cooperative is hindi naman siya bago sa atin. But, ano ba yung distinction nga ni QC Cares, yes, Bukod sa aspeto ng kooperatiba, bukod doon, member-owned din kasi yung model natin dito. So, when we say cooperatives, nandoon tayo sa aspeto ng kooperasyon ng bawat individual. So, this is not just about a single individual, but it is a collaborative effort of every member. So, hindi lang siya basta financial provision. Hindi lang to basta ayuda. Kasi, ang konsepto lagi sa atin pagka merong lumapit at naghahanap ng intervention, ang una pumapasok palagi na ibibigay sa kanila. And we're talking about all the sectors na nangangailangan ng intervention from the government. Ang una pumapasok lagi sa isip natin, and it's very famous, ayuda. Ayuda talaga. But this one kasi, hindi lang siya about giving ayuda, but we are establishing or nagtatayo tayo ng isang sistema na merong savings and credit para sa financial inclusion. So,
sa aspeto kasi ng financial empowerment, no, since binanggit natin kanina na ang mga domestic workers, both overseas and local, sila ay vulnerable sector, definitely. Because they have, sa local setting, no, sa local setup, iba yung kanilang, iba yung usapin in terms of wage. No? Iba rin ang aspeto pagdating sa hiring nila. And at the same time, ganun din sa overseas. No? So, paano natin sila matutulungan in terms of the co-op? So, aside from financial literacy, we will also help them through, nakatuon kasi tayo dun sa mas mahaba, mas sustainable, no? Pangmatagalang kabuhayan for them. Hindi lang tayo basta one-time assistance. So, ano yung kapartner noong aspeto na yon? So, aside from financial literacy, we also have capacity building for them. We have trainings. We also have livelihood support na nakapaloob sa isang integrated program, and that is QC Cares. And also, binibigyan din natin yung care economy. And this is also, kumbaga ito ay angkop sa ating mga kasambahay, the returning overseas domestic workers, and also, meron kasi tayong shared responsibility and participation with them. Na hindi lang ito pa yung natatakbo ng isang, for example, ni Peso. We were here to oversee the project, the QC Cares project. Pero yung kooperatiba mismo na i-establish po natin, ang responsibility nito will be coming from the members, and the members will also manage the co-op. So, hindi sila nakakulong sa, magpapamember lang kami, magre-register kami, mapoprofile kami, tapos wala nang kami, gagawin. tapos Wala na. magbibigay lang kami Bigay ng lang. aming initial na deposit as members, tapos na. No, hindi siya ganon. Kasi nakatuon tayo sa empowerment and sustainability. So, it is your co-op. We will help you through capacity building, trainings, tama, ma'am. and all. But the management of the co-op will be coming from the members itself, especially the pioneer members. Kasi we have to remember na ang isang co-op, kailangan may mga officials din, meron din yung board. So sila naman yung magiging, kumbaga, they will be the ones managing and leading the co-op. Tama. Sila talaga. Ma'am, yung ano po ba yung MSD? Ano po may magiging papel nila o tungkulin nila dito sa QC Cares? Yeah, ang ating pong MSD or the Migration Services Division, sila po yung magsisilbing implementing body. Sila po yung lead implementer for this program. No? And the coordinating unit for QC Cares. And number one, responsibility of MSD through its MRC is sila yung what do you call this? Sila yung mga ngasiwan ng registration, orientation sa mga identified nating potential beneficiaries, and yung overall facilitation ng ating program, Sir Richard. And ang maganda rito, sila na rin yung tutulong sa atin in terms of job matching, because in the long run, part din kasi ng pathway na ni QC Cares is not just the establishment of their own livelihood, no, not just training provisions. Kasi sa quadrant, no, there are 4 quadrants. So they could be also referred to wage employment. Kasi sa mga ibibigay po nating capacity training sa kanila, they will acquire technical skills na hinahanap din ng ating mga employers. So hindi lang tayo nakakulong sa aspeto ng negosyo, sa aspeto ng pagtatayo ng sarili mong business afterwards, no? Pwede rin siya sa job matching or sa wage employment. Or if they want to establish their own business, pwedeng hindi na sila sa bangko utang, hindi na sa kamag-anak, hindi na sa ibang tao, hindi na sa 5-6. I'm sure yung ating mga viewers, no, very familiar sa 5-6. But sa konsepto po kasi ng kooperatiba, ikaw ay member, meron kang investment through your initial savings, and yung una po kasing component nito, ang initial na gagawin po nila sa co-op is savings and credit. Tama. So, yung mga membro, ang paikutin po nila for this one is yung kanilang sariling investments. And kung magkakaroon man ito ng tubo, which is normal naman po, no? Totoo naman. Sila din yung makikinabang. Now, aside from the patronage, they will also have dividends at the end of the year. So, ito ay mabubuo kapag fully established na ating co-op. At sila yung bubuo ng sistema. At yun yung i-guide natin sila, i-oversee din natin kung paano nila gagawin yun. And at the same time,
the capacity building initiatives that we will going to provide is magiging tungtungan din nila sa kanilang future plans kapag naramdaman nila na, pwede na akong kumawala dito sa pagiging domestic worker ko. Diba? Kasi kaya ko na May panimula na uli. Yes, meron na. No? So, yung i-break na natin, gusto nating i-break yung habit na kasambahay ako, mamanahin to ng anak ko. Kasi at least dito sa aking amo na the usual na tawag nila, kapag matanda na ako, pwedeng yung anak ko naman ang pumalis sa akin. Ganun na lang maging norm. So we want to empower the community. We want to empower this group of people that it doesn't end there. Doon yung pumapasok yung pagpapalakas ng dignidad nila, Yes. di ba? Ma'am, yung kailan ba yung yung pinaka-target date natin para masimulan yung proyekto? Or nasimulan na po ba? Nasinimulan na po ba natin ang QC Cares, ma'am? Kailan po ito nagsimula? As a matter of fact po, nagsimula na tayo na implementation bago pa po mag-start ang 2026, no? So, consultation meetings were already done on the latter part of 2025. So, lahat po ng planning, simula po nung ma-receive natin yung grant, nagkaroon na rin tayo ng consultation meetings with potential stakeholders, our partners from the national government. Nagkaroon din po tayo ng interdepartment consultation with the key departments po within the local government at kasama po natin ang ilan sa mga babanggitin ko, si SBC-DPO, sila po yung main natin na makakasama with this one because sila po yung merong expertise pagdating sa livelihood, sa mga trainings na pagdating sa aspeto po ng livelihood provision and livelihood trainings, and also, they can also guide us in terms of the establishment po ng ating co-op. So, isa po sila sa main na department that will really help us. And of course, aside from them, kasama din po natin yung ibang departments naman na tutulong sa atin in terms of administrative support, also sa training provision. So we have SSDD for that. And of course, yung ating sariling training and assessment center, Yes, ma'am. no? Si QCTAC. They will also provide us with the aspect naman po ng trainings and certifications. So bibigyan nila tayo ng pagkakataon for that. Also, kung meron tayong beneficiaries ng QC Cares that wants to go back to school or yung mga anak nila, pwede nating i-refer naman sa ating scholarship programs. Marami, sir lahat ng key departments that is willing to provide them their programs and services, sila po ay welcome no, sa ating programa. But mainly, yung ating binanggit at yung iba pa, no, kasama ang city accounting, the city budget, the city treasurer's office, si GSD, no, in terms of the administrative and logistical requirements natin. They're really here. And of course, the PESO team as well, no. Sila din ay full force in terms of support, especially our district operations, no. And of course, our MSD and MRC team. Yan. Ma'am, meron po ba tayong target or mas okay po bang mas madami o meron po bang limitasyon yung bilang ng bawat membro? Well, our QC Cares project is phased or scalable. But right now po kasi, ang priority natin, based doon sa ating program proposal that was approved by the Mayor's Migration Council and the GCF as well, is meron tayong initial target na 200 po for this program. Pero hindi po siya matatapos sa 200. No? We will be expanding this to more than 200. Kasi yun naman po yung natin yun naman yung ating goal palagi is to provide more opportunities to other people na nangangailangan din ng ating programa. And right now po, nakafocus tayo with our overseas domestic workers at yung ating mga local kasambahay. Since sila naman talaga yung ating initial targets, no? Sila yung ating priority targets for this one. But until such time that we were able to expand, no, pagka malawakan na natin pwedeng ipatupad yung ating project, bubuksan po natin siya sa ibang sector ng manggagawa. And sa kabuuan naman kasi, si QC Cares, gusto natin maging inclusive. No, hindi lang sa iisang sektor, but mas maraming manggagawa yung makinabang sa programa in the future. Yan. Okay. So, talagang napakaganda po talaga ng inilunsad nating QC Cares. Talagang hindi lang po ito doon sa mga iilang sektor. No? Ang target din po talaga nitong QC Cares, ma'am, yung makasama po lahat ng sektor dito sa ating lungsod Quezon. At Ma'am Rai,
Paano nga po ba sumali dito? Ano po bang mga kailangan requirements? Yeah, no? So, based doon sa ating proseso po, no, yung mga requirements na kailangan nilang ihanda after the one-on-one consultation, the focus group discussions, and project orientation through our community assistance, they just have to submit some requirements po pagdating sa documentation phase ng programa. So, dito na sila magsasubmit ng kanilang registration form. So, meron po tayong ipaprovide niyan para sa kanila. Kailangan din natin po ng 2x2 photo. And meron din po tayong papipirmahan na data privacy agreement. So, importante po sa atin yan. No? We're always committed in the compliance po pagdating sa Data Privacy Act. And of course, we want to protect din naman the information of our beneficiaries. And syempre po, proof of employment. No? Katunayan na sila po ay isang domestic worker, no? Or isang returning domestic worker din po. And also, pwede po nila itong isubmit sa ating mga district offices na merong MRC Help Desk. And ang maganda po dyan ay lahat po ng district natin ay meron na. Or, kung mas malapit po kayo dito sa City Hall, pwede pong dito na. They just have to visit po yung ating MRC. So, pwede pong dito sa kanilang frontline sa 6th floor. Pwede rin naman pong sa 8th floor para po mas mabilis nating maproseso yung kanilang requirements. And, after po nito, ibabalidate po natin yung mga requirements na ating na-receive. And papasok na po tayo sa assessment phase. And once verified that the informations are correct, meron po silang kompletong requirements na isinubmit, ito na tayo papasok doon sa kanilang registration fee. So meron po tayong 100 pesos na registration fee and initial share capital na 1,000 pesos. So that's a total of 1,100 po. But don't worry kasi ito naman po ay gagamitin din nila as members. So, yung 1,000 pesos po na yun ay kanila pa rin sa kooperatiba, yun po yung initial capital po nila. At yung mga initial capitals na yan, yung kanilang shared capital, dyan po manggagaling yung mga magiging proyekto naman po ng kanilang kooperatiba. Yun ang maganda. Yes. Yun ang maganda. And kapag kompleto na and approve na natin in the process, bibigyan na po sila ng official receipt. No? Yan, tandaan po natin, bibigyan po kayo ng official receipt, no, na patunay ng kanilang pagiging miyembro. Yun. Yes. Ma'am, meron pa ba tayong mensahe or pwede po natin silang i-invite, no? Para sa ating QC Cares. Ayan. So maraming salamat Sir Richard, no. We just want to really appreciate lang din po itong ating platform sa pagbibigay sa atin ng pagkakataon to announce and, you know, share our advocacy para po sa ating mga returning overseas domestic workers, sa ating mga local domestic workers o yung ating mga kasambahay. Ito na po yung isang programa na pwedeng makatulong po sa inyo pagdating sa usapin na gusto nating i-uplift yung ating current economic situation. No? Through the QC Cares Project, tutulungan po kayo ng ating lungsod na magkaroon ng isang mas magandang opportunity sa pamamagitan po ng ating itataguyod or ating i-establish na kooperatiba na kayo din naman po ang magiging owners, kayo din po ang magiging members, kayo din po ang magmamanage, and at the same time, kasama po sa ating assistance na ibibigay from the local government are the capacity buildings that they need, different trainings, different orientations, what else? Different programs and services that will give them more opportunities na akala natin, hindi natin ma-avail. Akala natin wala tayong access. Pero hindi po yan totoo because in Quezon City, we were guided by the principle of kasama ka sa pag-unlad. Right? So, nobody gets left behind. Lahat tayo kasama, regardless of our sector, regardless of our ethnicity, regardless of kung sino or anuman tayo, as long as you are willing to be part, no, ng ating mga programa, as long as you're willing to provide the necessary requirements and you pass the qualifications and makita namin na kayo po talaga yung tamang tao para sa tamang programa because that's also one of our advocacy, no, here in Quezon City and ni QC Peso na maibigay natin sa Q-citizens natin yung tamang programa para sa mga tamang tao. That's why we're inviting po yung ating mga viewers. If you think that you are qualified to be part of the QC Cares Project, please do not hesitate po to contact our Peso MRC and please do not hesitate po to visit our OFW Help Desk and the QC Peso dito po sa main
office natin dito po sa Quezon City Hall. Yeah, that's it, Sir Richard. Maraming salamat po. Yes, ma'am. Maraming salamat po, Ma'am Rai, sa pagbibigay po ng kumpletong detalye para po sa pinakabagong programa ng Quezon City, ang QC Cares. Sa ating Peso Good News, binigyan ng parangalan sa Sangguniang Panglungsod ang Quezon City Public Employment Service Office nitong May 11, 2026 sa tanggapan ng Legislative Building sa Quezon City Hall sa ika-41 sesyon. Pamamagitan ng Resolution Number SP-10399 Series of 2026, binigyang papuri ang QC Peso dahil sa patuloy nitong pagsisikap na makapagbigay ng dekalidad na serbisyo at mas marami pang oportunidad sa trabaho para sa ating mga Q-citizens. Kabilang sa mga natamong pagkilala ng tanggapan ang ating Best in Space Facilitation with Private Sector at Labor Market Information or LMI programs. Ayon sa pamahalang lungsod, patunay ang mga parangal na ito para sa epektibong pagpapatupad ng ating mga programa at serbisyo ng QC Peso para sa kapakinabangan ng mga mamamayan ng Quezon City. At dahil dyan, makakasama pa rin natin si Ma'am Rai at syempre makakasama din natin ngayong araw ang Labor Employment Officer 3 ng LMI or LMI Labor Market Information na si Ginoong Ruben Mejia para sagutin ang ating ilang katanungan. Sir Ruben, magandang araw po sa inyo. Sir, para po sa kaalaman na lahat, lalong-lalo na yung ating mga tagapanood na Q-Citizen, ano nga po ba ang LMI at paano po ito nakakatulong sa atin? Magandang araw, Richard, at sa ating mga viewers ng ating programa. Ang Labor Market Information o LMI covers essential data on labor supply and demand and wages and employment trends. Kasama rito ang in-demand jobs, skill shortages, and employment trends na makakatulong sa mga job seekers and policy makers sa paggawa ng mga polisiya at programa na maaaring makatulong sa mga client natin o mga job seekers o researchers at iba pa. Ano nga po ba, sir, yung mga ginagawa ng QC Peso na hakbang upang makakalap ng mga impormasyon? Isa sa naging inisyatibo ng ating opisina yung paggagawa ng survey katulad ng ginawa natin last year, yung Labor Force Survey. Dahil dito nakakuha tayo ng mga impormasyon patungkol sa ating mga employment rate o mga unemployment rate o yung mga workforce na ating mga may trabaho, na naghahanap ng trabaho at mga datos na unemployment rate, yung mga walang trabaho na patuloy pa rin naghahanap. Okay. Doon naman po tayo sa para kay Ma'am Rai. Ma'am Rai, pwede niyo po bang ibigay sa amin ano nga po ba yung SPES in private sectors? Ayan, Sir Richard, yung ating SPES for the private sector, hindi naman siya naiiba sa ating flagship program na special program for the employment of students and out-of-school youth. No? Parehas lang naman po siya. Ang distinction lang ni SPES Private, ito po ay ini-implement natin in partnership po ng ating mga nasa private sectors na accredited companies. No? We have partners from the food industry, mostly, no, dahil sila yung merong capacity to provide part-time employment para sa ating mga potential beneficiaries. No? And kasama dito, Sir Richard, mas lumawak yung ating reach in terms of beneficiaries. Kasi dati tayo lang ang nag-i-implement yan It's only the local government in partnership with DOLE. Pero nung nagkaroon na tayo ng provision for the private sector, mas dumami yung nabigyan natin ng pagkakataon na makapag-avail ng program. Kasi hindi lang tayo nakatuon na sa local government, pero meron na tayong deployment sa mga partner companies natin. Yun, ma'am. Paano rin po ba nakikipagtulungan yung ating opisina para sa mga accredited employers and companies? Yes, sa proseso kasi ng SPES Private, sila ay nagsasubmit kay Department of Labor and Employment ng kanilang pledge of commitment. Okay. Of course, they have to express their intent to be part of this program dahil sila naman ang magiging implementor. Papasok si Peso doon sa proseso ng una, paghahanap ng mga kwalipikadong beneficiary. So tayo, kumbaga, tayo yung bridging process ng ating employer, dahil yun naman ang mandato natin, at yung potential beneficiaries. So tinutulungan natin sila doon sa aspeto ng paghahanap ng mga potential beneficiaries na magiging qualified, no? At magiging parte ng programa. Kasama din dyan yung pagproseso ng kanilang mga requirements, pagdo-double check kung ito ba ay tama. Pangalawa, sila ay qualified in terms of, una,
qualifications ang nilatag ng programa, yung kanilang edad, yung kanilang poverty threshold, pasok ba tayo sa threshold na minamandato ng programa, and at the same time, yung qualifications din na hinihingi ni private sector or ng ating private partners. Ma'am, ano po yung pinaka-setup nito pagka space po ng private sector? Paano pong setup ng ginagawa natin dito? So, aside from the process of recruitment, no, sila po yung nag-identify kung sino yung magiging qualified sa end nila. So, for example, ako si SPES beneficiary, nag-qualify ako doon sa initial na qualification ni SPES na mandato ni Department of Labor and Employment. So, kaakibat nito is yung qualification naman na hinihingi ng ating partner na company. For example, ikaw ba ay qualified na maging isa kasi sa ating position na ino-offer for our SPES beneficiaries for the private sector is service crew. So, kailangan merong kasama sa kanilang masusing interview and assessment doon sa ating mga SPES beneficiary. By the way po, ang nag-assess ng ating mga SPES beneficiaries sa private sector ay yung ating pong partner employers, yung ating partner companies na nag-provide po ng allocation for SPES. And sila po yung nag-interview, and from there, doon natin makikita sino yung qualified to avail the program for them. Tsaka natin sila bibigyan ng listahan ng requirements din, syempre, para din hindi naman masayang yung effort ng mga bata. Kasi, syempre, pumunta ka sa interview, mas maganda kung alam mong ikaw ay qualified na bago natin sila dalhin doon sa aspeto na ng submission ng requirements. Yun. Ma'am, sino-sino po yung pwedeng sumali sa programang ito? At paano po sila makakasali? Yung ating pong mga kabataan ngayon na gustong sumali po sa SPES program ng Quezon City. Ayan, so for the process of application po, no, lagi lang po tayong mag-abang sa ating official Facebook page. Siyempre. Dahil doon po natin pinopost yung ating mga vacancies sa lahat ng aspeto ng ating opisina. Mapayan ay job vacancies ng regular employment or yung ating potential job vacancies sa SPES, both sa local government and sa private sector. So for the private sectors, for example, tayo po ay regular na napopost pag meron po tayong na-receive na intent to hire SPES beneficiaries for this specific partner. So tayo po ay nag-a-announce sa ating official Facebook page. Nandoon din po kasama niyan yung mga qualifications, paano po sila magre-register. So basically, we do initial pre-registration, no, para makita na natin, ma-filter na natin. No, we open this to everyone, and once they pre-register, i-filter po natin sino dito yung pasok sa initial qualifications, and magkakaroon po tayo ng email blast sa kanila. Kaya po, importante na aside sa text blast, ugalingin po natin, no, sa ating mga job seekers na nanonood. Mapa ito ay SPES, or GIP, or regular employment facilitation, ugalingin po natin gamitin yung ating mga emails. No, dahil isa po yan sa tinitignan ng ating mga employers. Kung tayo po ba ay merong active at working na official email address na ginagamit. At para din masanay tayo. Because if we enter the world of work, no, on a formal setup na, hindi na part-time, hindi na on a certain period of time, or hindi na under a program, pagka tayo ay nag-apply na talaga sa trabaho, importante po yan. So we do email blast, doon po namin ini-inform yung ating mga pre-qualified beneficiaries for the SPES private, and even the qualified beneficiaries para naman sa ating local SPES program. And from there, lahat po ng nag-confirm sa ating email, sila po iniimbitahan na natin. Yan. Para po sa initial assessment po or interview na ginagawa naman po ng ating partner company. And from there, malalaman po natin kung tayo ay totally qualified or kung tayo ay pasok sa kanilang hinahanap na SPES beneficiary. At pag po tayo ay confirm na, bibigyan na po natin sila ng list of requirements mula po sa SPES program at sa tanggapan po noong company na nag-hire sa kanila. Okay. Ma'am, Sir Ruben, meron din po ba tayong datos na yung bilang ba ng mga sumasali sa ating SPES beneficiaries? Ano po ito? Patuloy na tumataas po ba? Mas lumalawak pa po ba yung natutulungan natin at nagiging beneficiary ng SPES? Meron po ba tayong datos para sa mga ganun bagay? So, with regards naman to that, no,
I believe naman that the LMI has a data for that. Pero kasi nagba-vary po yung ating target. Especially for the private space. Kasi meron tayong space partner from the private sector na nagta-target ng 300, no? Meron nagta-target ng 100 plus or 200. Depende po sa number ng stores that they have in Quezon City. That's one consideration. At ilan po yung provision nila per store, no? But hindi naman po bumababa ng 100 per company. Marami pa rin. Napakadami so, marami. pa rin. If, say for example, we have 4 companies na nag-express ang kanilang intent to implement the SPES private or yung SPES program po natin in the private sector. Minsan 4 hanggang 5. Depende po yan eh. Kasi minsan hanggang 4th quarter, meron pa tayong SPES program for the private sector. Kasi si SPES po ay isang year-round program. So hindi siya hindi yan sinasabing katulad ng mga binabanggit na ibang tao na pang job fair lang. Ay pang lang siya, pang summer job. Yeah. Hindi siya pang summer job lang. Yes, Sir Richard. Ako, kitang-kita niyo na po yung edad namin ni Sir Richard, no? Before po kasi talaga si SPES ay ginagawa during summer. Kasi yun yung summer vacation ng mga summer bata. vacation. But then, the Department of Labor and Employment seized the opportunity to expand the program. Then, nagkaroon tayo ng partners from the private sector, no? And nakita nila yung opportunity, kaya in-expand pa po natin sa iba pang partners. Because hindi lang kasi yung mga SPES beneficiaries yung pwedeng magkaroon ng dito Sir Richard. Hindi lang sila yung merong makukuhang opportunity. Dahil sa SPES program po, ito naman po ay para sa aspeto ng ating mga employers, no? Ang provision po kasi ng salary and wages po ng ating mga beneficiaries ay 60-40. So, the 60% of their salary is shouldered by the participating partner. So, for example, si LGU, implementer din tayo ng programang ito. So, ang pinoprovide po natin is the 60% noong minimum wage ng ating region. And the 40%, ito po ay counterpart ni DOLE. No? So, ito po ay nagiging tulong nila with our partner employers or the partner implementers of this program. So, ito naman po, kumbaga, yung perks na tinatawag natin, no? Para doon sa mga ating partner agencies or yung ating partner implementers. Kasi it also gives opportunity for them to hire more. Kasi mas maliit yung, kumbaga, pinaka-subsidy na pinoprovide nila in terms of salary and wages. Because the 40% is covered by the Department of Labor and Employment. Yan, maraming salamat Sir Ruben and Ma'am Rai sa pagbibigay niyo po ng oras sa amin. Pero hindi mo na namin kayo pakakawalaan dahil makakasama pa namin kayo sa ating Peso Usap of the Week. Ang tanong, panahon na para matuto ng bagong skills at mag-level up. Anong skill trainings ang gusto mo? Para sa unang nagkomento, galing kay Joy Marie. Ang sabi niya, virtual assistant training. Dahil makakahanap ng work with no age limit pag natutunan. Dito sa Pinas, puro may age limit sa work. May computer courses sana na pwedeng pang summer class ng mga kabataan out of school youth. Yan, sir. Ano pong masasabi niyo dyan? Ayan, alam mo, Sir Richard, usong-uso tong virtual assistant. And because of this trend, no, nakikita natin ang daming lumalabas sa Facebook, especially sa Reels, no? How to be a virtual assistant, how to work from home, how to make your time at home productive. So, nagkaroon ng magandang intervention ng Quezon City Government for this one. No, Joey Marie, kung nakikinig ka ngayon, kung nanonood ka, please visit the Quezon City Government or you may visit the Quezon City Training and Assessment Center. Meron po silang pinoprovide na virtual assistant training. No, ito po ay libre. You just have to register and inquire to them ano po yung mga qualifications and ano yung mga requirements. And they can definitely help you with this one, no. Because of this trend din kasi and because of this demand, nakikita ng city government po, no, yung mga pangangailangan pa natin. At maganda po yung comment. Maraming salamat sa comment ni Joey Marie for this one. So, ano pang hinihintay mo, Joey Marie? Kung nanonood ka, please visit the Quezon City Training and Assessment Center. They can help you with this one because they have a training for virtual assistant. Okay, sa pangalawang komento, dako naman tayo, Ma'am Rai. Ayan, ito naman ang sabi ni Maria Campo Nunez. Caregiving NC2. Demand the skills for abroad. Make it for more interesting course for international country.
Ayan, maraming salamat, Maria Campo Nunez. Actually, Sir Richard, no, we have existing training programs for this one. Not just from our Quezon City Training and Assessment Center. You can also inquire din po sa ating TESDA, Quezon City, because they always provide po trainings for this one kasi marami talagang naghahanap. The care economy is also in demand right now. No, kasi pag sinabi mo naman caregiver, hindi lang po yung ating mga senior citizens na kailangan na ng extra care and attention yung nangangailangan ng ating mga caregivers, no. We also need private yayas, we also need pati nga tutors minsan kasama na siya sa qualifications. No, so hindi lang to basta para maging ikaw ay caregiver ng may sakit, ng matanda or ng bata. This also encompasses with the needs din po ng ating mga naiiwan sa bahay, yung ating mga anak, yung ating mga lolo and lola. This is more of companionship and to make them feel na meron sila, no, kasama kahit na wala yung kanilang mga anak or yung kanilang mga magulang sa kanilang tahanan. So, yeah, please visit TESDA Quezon City and even the TESDA official website, available po yung trainings na yan. And you may also contact po ang ating Quezon City Training Assessment Center at ang kanila pong contact number ay naka-flash sa inyong screen. At para dyan, narito naman po ang top 10 na skills training programs na pinakamaraming komento para sa ating Peso Usap of the Week. Okay, maraming salamat po kay Sir Ruben at Ma'am Rai. Thank you very much po uli sa pagbibigay ng oras at pagpapaunlak sa amin. Maraming salamat. Palakpakan po natin sila. Thank you so much! At bago po tayo tuluyang magpaalam, Sir Ruben, Ma'am Rai, shoutout po. Pwede po tayong bumati para sa ating mga kasamahan. Shoutout ko lang aming division head na si Sir Enric Mirador. Happy birthday! Yes, happy birthday! Sir Enric! Ma'am Rai? Ayan, syempre, shoutout na din natin ang Public Employment Division. Of course, ito pinumuna ng aming Division Chief, Ma'am Marie Cris Laureta. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. And of course, supportahan niyo po ang QC Cares Project. Yun naman yun. Okay, maraming salamat po muli. At yan ang nakalap ng mga balita sa nakalipas na linggo dito sa Quezon City Public Employment Service Office. At syempre, huwag po natin kalimutan i-like, i-share at i-follow ang ating social media Facebook account and YouTube channel at QC Peso. Sa ngalan po ng ating butihing Mayor Joy Belmonte, gayon din ang ating Hepe Rogelio L. Reyes at ating Assistant Department Head, Sir Alex Macabulos. At sa mga kawani at sa lahat ng bumubuo ng programang ito, maraming salamat po. Ako po, si Richard De Palgo at ito ang QC Peso TV. Yan, maraming salamat po. Salamat.